Nandito po kami ngayon sa Banwa ng Morsha sa lalawigan ng Negros Occidental. Ang Morsha ay nakilala sa ligtas ng kayaman at yaman At masaganang agrikultura at masaganang piyesta. Pakado na kami sa aming next destination. Sa Orada. Let's go! Okay, let's go. Guys, arto subong sa Orada. Makita niyo man guro. Let's ba, sulod ta guys. Let's go. Masulod kita sa Orada. So guys, antes ko mo magsulod sa Orada Resort, makita niyo ang motorcycle park. So guys, kung may manong birthday daga sa inyo, papangita ka mo Heldan, pwede di sa Orada. Nandito naman tayo ngayon sa isang lugar na puno ng katahimikan. So tara, samahan nyo kaming tatalakayan ng ilog ng Barangay Iglawan, Morsha, Negros Occidental. Kami ngayon sa ilog ng Barangay Iglawan at kung makikita nyo guys, may makikita kayong magandang tanawin tulad ng bundok. Itong ilog na ito ay kabataan pa ng aking ama. At itong ilog na ito ay dito pumupunta ang mga tao kapag San Juan. At minsan dito rin pumupunta ang mga taga-Bacolod kasi maganda ang tanawin, mapayapa at maganda ang bukid at makikita mo rin mas malapit. Meron dito ang mga taong nagtatrabaho. Dito rin sila naghahanap buhay nila. Ang trabaho nila ay gather. Gumagawa sila ng balsa para makatawid at makakuha ng balas. Maliit na ilog na ito ang tinatawag na Kaliban. Kasi nakakunik rin ito sa lugar na Kaliban. Itong malaking ilog na ito rin ang tinatawag na Bago kasi nakakonek rin ito sa Taytay Bago. So guys, papunta na pala kami ngayon sa Sapso ng Barangay Talutog. Kami ngayon sa CPSU or SAPSU ng Barangay Talutog at ito ang kanilang paaralan. Noong 1980s, ang paaralan na ito ay isa siyang kagubatan na may maraming puno at sari-saring mga hayop. Pagkatapos pumunta dito ang mga dayuhan at nakita nila ang kagubatan na pwedeng palang gawing paaralan. Dahil nakita nila na maraming bata ay hindi makapag-aral kasi malayo ito sa paaralan at walang maisustento ang kanilang mga magulang kasi maliit lamang ang kita sa probinsya. Tapos pumunta ang mga dayuhan sa lungsod ng Morsha para kausapin ang nakakataas na gusto nilang bilhin ang lupa para gawing paaralan. Pagkatapos, tinulungan ng mga opisyales ang mga dayuhan pumunta sa may-ari ng lupa. Nag-usap-usap sila. Ginawa ng may-ari, binigay niya na lang ang lupa
Ngunit meron itong kasunduan na gawing kolehiyo na ngayon ay Central Philippine State University. Guys, kung nagtataka kayo kung bakit hindi namin naibidyohan yung nasa loob, kasi sabi nung nagbabantay, hindi daw pwede. Guys, narito na po kami ngayon sa aming huling pupuntahan. Ito ay ang Awang. Let's go! Let's go! Let's go! Showtime! So guys, Ito po kami ngayon sa tinatawag na Awang na noong 1960s at 1970s wala pa ito at ang nakatanim dito ay puro prutas at mga palayan. lipas ng panahon, ibinenta na may-ari ang lupa at ang nakabili nito ay pinaputo lahat ng mga pananim at nilagyan ng bahay ng baboy at sa bandang huli nalugi kaya iniwanan ng may-ari. Sa ngayon, itong awang na to ginagawa ng mga tao palaliguan at palalaban. Ito ay nakakatulong pa sa mga taong nawala ng bomba at gripo. Muna na yung situation nyo guys, wala na mga kahoy. Pag wala naman baboy guys, kaya di baging paguba. So mapuli, lagi kami guys kay super kainit-init.